Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Annalisa Reality Vlog. Annalisa! Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Siyempre bago ang lahat ay gusto kong magpasalamat sa inyo na mga bagong pasok po, mga nag-subscribe sa akin. Welcome po, maraming salamat. At saka yung mga silent viewers na laging nandyan, nagla-like, nagbibigay ng komento, at saka nagsishare na rin po. Maraming salamat sa inyo. At thank you talaga. At bagong lahat, huwag natin kalilimutan, suportahan po natin. Tuloy ang buhay, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, and si Thinking Buddy and Young Russell. At saka mga Ka-Business, suportahan na rin natin si Kanonoy TV channel, si Cookie or si Alien, yung naging bisita po nila, Ka-Business, at saka umuwi na po ito sa kanila. Tulungan po natin siya. Suportahan po natin ang kanyang channel. Shoutout sa iyo, Kanonoy at TV channel. Gawin mo lang yung kaya mo dyan, kabayan. Huwag ka masyadong para sa akin, kasi ang sabi mo nga, gusto mong mag-charity, isipin mo muna ngayon na maraming magsuporta sa iyo. Then pag kaya mo na, unahin ang pamilya, then spread out your wings, tumulong ka na sa iba. Huwag ka munang mangako hanggat wala pa. Mahirap kasi magbilang ng kumbaga, itlog pa lang, huwag mo nang bibilangin. Ganun yun. Reminder ko lang or advice ko lang sa'yo, suggestion ko lang sa'yo, kabayan Kanonoy. So good luck po sa iyong channel. Basta maging totoo ka lang, yung reality mo talaga. So good luck po sa iyong channel. Shoutout sa iyo Basta ganun lang, galingan mo lang, yung abot lang na iyong makakaya. Okay? So, salamat pala kasi nakita ko yung inintroduce mo yung mga parents mo. So, good luck sa iyong channel. So, ngayon mga kababayan, ka-business, ka-papi, at saka kalingap, bibigyan ko po ng reaction. Yung 3 days ago na i-vlog ni Papa Dins, gabi na nga yun, inabot na sila ng gabi kasi hapon na sila nakadaan doon. Shoutout kay Nanay Zeni kasi siya ang nagsabi kay Papa Dins na mayroon siyang kakilala malapit sa bahay nila na nagtitinda ng pechay na kailangan ng tulong. Okay. So, ganito yung mga ka-business kapapi. Itong natulungan na bago ni Papa Dins ngayon, mga bata pa naman sila eh. Yung edad ang pangalan nila, si Joanne, ang babae, 28 years old pa lang siya. Tapos ang asawa niya si Joel, 30 years old. So, meron silang 4 na anak. Masipag silang magsasaka. Ang kinabubuhay nila, yung nagtatanim nga sila ng mga gulay-gulay. Pero ayun nga, sabi nga ni kabayan Joel na sa kabila ng pagsisikap nila, hirap pa rin talaga. So, 4 ang anak, yung panganay nila is 8 years old. Ito yung pinakamatindi dito mga ka-business ng mga kapapi. Kasi yung bata na panganay nila may sakit. Hindi sabi, epileptic daw at yung last na naipa-check up itong bata 2018. So ang sabi nga may epilepsy daw, pero dito ako na kay Papa Dins kasi naawa siya doon sa katayuan ng bata. Binigyan niya ito ng pampa-check up para masigurado talaga kung ano yung sakit. Kasi mga kapapi, ka-business, pag talaga, kahit anong pagsisikap mo, kung ang hanap buhay mo ay pagsasaka lang, napakahirap talaga. So, kaya shout out po ay salute doon sa mga farmers na ang hirap ng trabaho nila, nagbubukid. Tapos, kung ang pinagkakakitaan nila, yung paggugulay lang, siyempre, patutubuin pa nila yan. Ilang buwan pa bago ma-harvest. Minsan, pag sunwerte pa, dinadaanan ng bagyo, kaya lugi-lugi talaga. So, kawawa yung mga magsasaka natin. At saka pagdating sa merkado, tatawaran pa, babarating pa yung paninda nila. Kasi alam niyo ako mga ka-business kapapi, pag ako namamalengke, hindi ako bumibili ng gulay doon sa loob, yung may mga pwesto. Hindi ako bumibili doon. Umiikot ako sa labas kung saan yung may nakasapin lang ng sako, yung mga senior na, tapos yung mga batang nagsisipag talaga. Doon ako bumibili sa kanila, yung nakalapag lang, yung nasa semento. Kasi gusto ko silang tulungan sa paraan lang na kaya ko. Kasi nakakaawa eh. Kasi yung mga yun, wala silang pambayad sa yung mga ticket. Yung sa kanila, mura lang talaga yung mga nandiyan lang sa tabing kalsada lang.
So kung meron po kayong makikita mga kababayan o ka-business na mga ganyan nagtitinda, tulungan ninyo, bilan ninyo sila ng mga paninda kasi kawawa yung mga magsasaka na yan. Nararamdaman ko sila kasi noon, lumaki rin kami sa bukid na nagsasaka yung mga grandparents ko, lola, lolo. So nagtatanim din kami, as in bukid pa talaga yun, pampang. Akyatin namin yun, naglilinis at tanim kami ng mais, mga kamuting kahoy. Tapos pag nag-harvest, kinakarga namin sa likod namin. Kaya naaawa talaga ako dun sa mga magsasaka natin na nagsisikap, nagpapakahirap. Tapos pupunta sila sa lungsod, magtitinda ng mga paninda nila. So kawawa, so tulungan natin silang mabila ng kanilang mga paninda. So itong mag-asawa ngayon, sila kabayan Joel at Joanna, na scout ni Ate Seni, na in-endorse niya kay Papa Dins. Ang hirap ng buhay nila. Kaya sa mga kabataan, kasi ito sigurado ako, pinag-aral itong mga to, pero hindi sila nagkaroon ng interes na mag-aral. Sana maging to sa inyo mga kabataan ngayon, maging silbing guide, leksyon o aral na sa panahon ninyo ngayon pinag-aaral kayo ninyong mga magulang. Ako may mga anak din, pinag-aaral ko rin sila. So huwag ninyong sasayangin yung mga pagkakataon na kayo ay sinusuportahan sa pag-aaral. Kasi kung wala kayong tinapos, mahihirapan talaga kayo makapag-apply ng trabaho na medyo maganda-ganda ang sweldo. O katulad nito, ito sila Joel. Kung nag-aral lang to, halimbawa agriculturist, nag-aral sila ng agriculture, mas maganda pa sana kasi mas mayroon silang mga techniques, ideas kung paano palalaguin, paano patatabain yung mga pananim nila. Kasi kung yung nakita ko doon sa farm, yung inikot ni Papa Dins, yung pinuntahan nila, yung pechay, matagal pa yun eh. Kumbaga dapat sana, so yung sunod-sunod ba, na pag-harvest na ito, may kasunod na naman na sa susunod na linggo, mayroon na naman silang makukuha. So ano lang talaga, yung planning ng pagtatanim, dapat isa yan na matututunan nila. Kasi pag ganun sabay-sabay, tapos yung panahon pa, lugi talaga. Tapos yung lupa na yon, mayroon daw silang financer. Then kung magkano yung kikitain, sila yung nagpapagod, nagtatanim. Siguro yung nagbibigay ng mga seeds, yung mga punla, yun ang mga ka-share nila. So paghahatian pa, minsan lugi. So 4 yung anak, hirap talaga sa buhay. So thank you Papa Dins kasi nabigyan nyo sila ng agarang ayuda, may bigas at saka grocery. At the same time, binigyan niyo pa rin sila ng pampacheck up doon sa anak. Sana nga po may pa-check up yung anak niya kasi kawawa naman yung bata. Para masigurado talaga kung ano yung karamdaman, mabigyan ng tamang gamot. Kasi nga doon hindi nakakapag-aral kasi minsan inaatake ng kanyang sakit na hindi naman nila alam kung ano talaga yung totoong karamdaman ng bata. Tapos minsan doon sa school, nagkakaroon din ng problema. Kaya panganay pa man din, babae. So, sa hirap ng buhay ngayon, sabi nga ni Kuya Joel, kulang pa rin talaga kahit anong pagsisikap nila. Kaya, mga kabataan talaga, magsikap kayo mag-aral, magtapos kayo para hindi kayo mahirapan pag kayo ay magkakaroon na ng sarili ng pamilya. Kami nga na may mga trabaho na hirap pa rin Mas lalo na kayo na maaga pang nag-aasawa, tapos nagkakaanak, napapabayaan na, pati sarili, napapabayaan na rin. So, nakakatuwa dito si Papa Dins kasi nga wala silang pinipiling oras pero yung gabi na. Nantay pa rin niya talaga to si kabayan Joanne kasi galing school, nagsundo sa anak na nag-aaral. So, ayun. Sa ngayon, antayin natin yung kasunod na ni Papa Dins kasi ipapacheck up ng nanay kung ano yung magiging resulta. At sana tulungan natin sila ng mga kababayan, naka-business kapapi. At suportahan natin, panoorin natin yung mga vlog ni Papa Dins. Huwag po tayo mag-skip ng ads. Kasi nga, para mas marami pa silang matulungan. Marami tayong kababayan na nangangailangan ng tulong. Yung talagang kailangan. Siguro dito sasabihin ninyo kung mapapanood ninyo. Mga bata pa naman yan sila. Biruin mo, 28 lang si Joanne. 30 lang yung lalaki. Bakit tinulungan ni Papa Dins? Hindi naman kasi yun yung tulong doon ni Papa Dins, doon siya sa bata na awa. Tapos sira pa yung buhay nila. Kasi nga yung bata, hindi nga nila alam kung ano yung karamdaman. So salamat sa Papa Dins ulit kasi nga hindi ka umalis doon sa lugar na yon hanggat hindi mo sila natutulungan. Pero inantay nyo pa talaga sila. Kasama si Kuya Buknoy at saka si Bay Papaya. So hanggang dito na muna sa ngayon. Ang aking magiging reaction video, nag-update lang ako mga kabayan, ka-business, tsaka kapapi. So, suportahan po natin lahat sila na mga tumutulong at nagbibigay ng
kawang-gawa, alalay sa ating mga kababayan na nangangailangan. So gabayan po tayo ni Lord. Laban lang po sa buhay kahit nahihirapan tayo. So shout out Ate Marilyn, ingat po kayo riyan. Saka na ako po bibigay pa ng ibang mga shout out. So maraming salamat po. Ay by the way, kay kabayan, kabisnes, Liz, nurse, organist, salamat kasi tinulungan mo yung sila Burnok na maagapan yung baby. Salamat sa iyo, kabayan. God bless. Hope maging okay yung result ng exam mo. Thank you so much. Hanggang dito na muna. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.